Pangalawang araw ko na dito sa probinsya ngayong araw. At ngayong araw nga ay Martes. So naisipan kong mag-swimming dahil magandang panahon. At sa wakas, magagamit ko na rin yung swimsuit kong mag-iisang taon nang nakatambay sa wardrobe ko. Niyaya ko nga sina ate at si mama dahil namimiss ko na rin talaga ang dagat at napakatagal ko na rin talaga na hindi na ako nakakapagdagat. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa na magdagat ngayong araw. Alam ko naman na hindi ako marunong lumangoy. Pero dahil may dala na rin naman akong swimsuit, syempre, i-flex natin yan. Habang hinihintay ko si ate na makarating, nagpasuyo kasi ako sa kanya na bumili ng langka, ilis at isda sa bayan. Gumawa na lang muna ako ng sausawan para sa aming inihaw na isda na baon din namin. Walang nahanap na lang kasi ate sa bayan, kaya naging papaya na lang. Wala na rin kasing bunga yung papaya namin sa likuran ng aming bahay, kaya pati ang papaya, pinili na rin namin sa palengke. Loret nga pala itong tawag dito sa amin, dito sa Romblon-Romblon. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa ibang lugar. Hinaluan ko lang ng dahon ng lumbay, gata ng niyog, at dilis. Ang usapan namin, dapat 1 PM nakaalis na kami sa bahay para mahaba pa yung oras namin sa dagat. Nagpahabol kasi ako ng iba pang pagkain, kaya naisipan kong umorder. Mga 10 AM, nag-message ako sa Walter's Restaurant kung kaya pa ba nilang gumawa ng foods. 1 PM kailangan. Sobrang thankful din ako kasi kahit sobrang hassle na sa oras, nakaya pa rin nilang gawin yung order ko. Yung party package A, yung in-order ko sa kanila, 1,500 pesos. Ang laman ng party package A ay palabok, Shanghai at dalawang pizza, Hawaiian flavor at chicken flavor. Siguro, pwede namang mag-request kung anong flavor ang gusto nyo. Pero hindi ko pa kasi natatry na mag-request ng flavors. Medyo malayo rin kasi sa bayan itong bahay namin. At isa pa, walang magpipick up. Nag-request na lang ako sa kanila na i-deliver na lang sa bahay. Nagdagdag na lang din ako ng shipping fee. Pinapunta ko na rin agad itong friend ko sa bahay. Sa rason, nakulang kami ng masasakyan. Sa kanya ko naman pinasakay ang aking ate na buntis. Yung una naming pinuntahan is yung Marble Beach. Pagdating namin doon, yung owner pauwi na. Sarado daw sila today dahil umuulan at walang masisilungan ang mga customers. Halos magkapit-bahay lang naman ang Marble at ang Talipasak. So sa Talipasak na kami pumunta. Nung nakarating na kami, yung isdang iihawin agad ang inasikaso nitong dalawa kong friend. Nakalimutan nga rin namin bumili ng uling. So nagtanong sila sa counter kung may uling silang binebenta. Mabuti na lang talaga at meron. Habang yung dalawa kong friends ang nag-aasikaso sa isda na iihawin, itong makeup artist naman ang nag-o-organize ng mga food sa table. Anyway, sa mga gustong magpaayos dyan, nare-recommend ako sa inyo itong napakagaling na makeup artist. Message nyo lang siya sa kanyang Facebook account. At isa pa, may Facebook page din siya. Sinisimula na nga ng dalawa kong friends ang inihaw na isda. Habang hinihintay naming maluto yung inihaw na isda, sinisimula na rin namin ang kumain. Papunta pa lang kasi kami sa lugar kung saan kami magsiswimming. Nabasa na kami ng ulan. Kaya pagdating namin, nakakagutom na rin talaga. Nakakagutom din pala ang mabasa ng ulan. Nakikita ko namang nag-e-enjoy talaga si mama. Samantalang kanina, pagdating namin, ulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya lalangoy. Pero nung natapos na siyang kumain, siya pa nga yung unang lumusong sa dagat. Dahil tapos na kumain ang lahat, syempre alam naman natin kung ano na ang susunod. Lumipat kami ng pwesto para mas malapit sa dagat at para makapag-sight na rin kami ng mga pogi. Charot lang. Yung plano naming 1 PM dapat nakaalis na ng bahay, naging 2:30 PM na kami nakaalis. Dahil umuulan pa at kailangang maingat din sa pagmamaneho, kaya nakarating na kami halos mag 3 PM na. Busog na busog. My eyes. Busog na ba? Sa hinaba-haba ng oras, sinipag din akong lumusong sa dagat. Pero sa totoo lang, lumusong lang ako dahil tinamad akong pumunta ng CR. Nagbawas lang ako ng konting alak sa aking tiyan. Ginawang CR ba naman yung dagat? Baka kung ano naman ang iniisip nyo dyan. Nagwiwi lang po ako. Kung kailan pa wala na yung araw, doon ko pa naisipang mag-inarte. Medyo nakakahiya pa kasing umaura-aura nung may araw pa at marami pa ang mga tao. At isa pa, baka makita kasi nila ang aking tinatagong hindi dapat makita ng lahat. Etong dalawa kong friends, nag-insist talaga na kunin yung mahabang upuan sa kabilang banda para makita lang at malapitan yung pogi nilang sinasabi na para bang ninakaw lang nila sa tindahan yung upuan. 6 PM na at nagtanong na si mama kung anong oras daw kami uuwi. So sabi ko sa kanya, mauna na lang sila ni na ate. Naghanap na muna ako ng masasakyan nila pa uwi. Nung nahatid ko na sina mama sa tricycle na kanilang sasakyan, pagbalik ko nga, nagulat na lang ako dito sa aking kaibigan na suot-suot na niya ang aking nipple pad. Tuwang-tuwa nga siya at feel na feel pa niya. Habang tumatagal, paunti na ng paunti ang mga tao. Kaya kanya-kanya na rin kaming umaura. Yung makeup artist, nag-self-photoshoot na lang din siya. Wala naman din kasing magaling sa amin kapag ang usapan ay tagakuha na ng litrato. Gumagabi na at dumidili
madilim na rin. Kaya lumipat na kami sa maliwanag na pwesto at sinimulan na ang bawat kwento. So yun lang, thank you for watching. For more updates, don't forget to follow me. Bye-bye! Mwah! Halika na narang madali lang talaga. Pangako pagkatapos humihinga ka padali na pare magliliwanag na kung di ka sasabay maiiwanan ka. Ang isip ay wag na gawing pangdalawa dahil isa lang ito. Ang gusto lang naman ito ay maging masaya. Para di ka mabato ay iwasan mo ang pananatili sa isang lugar. Ibig ko sabihin ay huwag ka papasakop sa takot, wag ka papasakop. Kapag nangate, di ka matito isipin mo. Hinipan sa lahat ng karanasan mo.